Kilalanin natin ang isang binata na may plano. Hindi lang siya basta lumulutang sa buhay. Hindi, may mapa siya, may blueprint siya. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa kolehiyo na may malinaw na pananaw para sa kanyang kinabukasan. Nagpasya siya na ilalaan niya ang isang buong dekada sa pagbuo ng kanyang sarili. Hindi ito maliit na desisyon. Ito ay isang pangako. Sa loob ng 10 taon, magtutuon siya sa kanyang pag-aaral, kanyang karera, at kanyang personal na pag-unlad. Naniniwala siya na para maging isang mabuting kapareha, kailangan muna niyang maging isang buong tao. Gusto niyang bumuo ng matibay na pundasyon para sa kanyang buhay bago niya hilingin sa isang tao na bumuo ng buhay kasama niya. Ito ang kanyang malaking estratehiya, isang sadyang pagpili upang ihanda ang kanyang sarili para sa kinabukasan na kanyang pinapangarap. Ang kanyang timeline ay tiyak at sadyang ginawa. Ang unang bahagi ng kanyang 10 taong plano ay tungkol sa edukasyon at pagtatatag ng kanyang karera. Ibinuhos niya ang kanyang enerhiya sa kanyang mga libro, kanyang mga proyekto at kanyang mga layunin. Alam niya na ang financial stability at personal na maturity ay napakahalaga. Nakita niya ang maraming relasyon na nagtatapos dahil hindi pa handa ang mga tao. Naghahanap pa sila ng kanilang sarili. Ayaw niya nun. Gusto niyang maging handa. Kaya, nagtakda siya ng panuntunan para sa kanyang sarili, walang seryosong relasyon, hanggang pagkatapos ng graduation. Pagkatapos niyang mabuo ang matibay na pundasyon na kanyang tatayuan, saka lamang, siya magsisimulang maghanap ng kanyang kapareha sa buhay. Ito ang niyang pangako sa kanyang sarili at sa kanyang magiging pamilya. Ang ganitong pamamaraan ay maaring kakaiba para sa ilan. Maraming tao ang sumasabak sa relasyon sa kanilang kabataan, natututo at lumalago ng magkasama. Ngunit iba ang pananaw niya. Naniniwala siya sa paghahanda. Nakita niya ang pag-ibig hindi bilang isang bagay na aksidenteng matakpuan, kundi bilang isang bagay na dapat paghandaan. Ito ay parang pagtatayo ng isang magandang bahay. Hindi ka lang basta magsisimulang magtayo ng dingding. Kailangan mo muna ng matibay na pundasyon. Kailangan mong suriin ang lupa, gumawa ng mga plano, at magtipon ng mga materyales. Para sa kanya, ang kanyang edukasyon, ang kanyang karakter, at ang kanyang kahandaan sa panalapi ang pundasyon. Itinatayo niya ang kanyang bahay upang kapag dumating ang tamang tao, magkakaroon siya ng ligtas, matatag, at mapagmahal na tahanan na iaalok dito. Minsan, tinutukso siya ng kanyang mga kaibigan. Naglilibang sila sa relasyon, nagde-date at nagmamahalan at naghihiwalay. Siya naman, abala sa kanyang mga responsibilidad. Ngunit hindi niya naramdaman na may nawawala sa kanya. Hindi niya pinagkakaitan ng kanyang sarili, namumuhunan siya sa kanyang sarili. Alam niya na ang panahong ito ng nakatutok na papapabuti ng sarili ay pansamantala. Ito ay panahon ng pagtatanim. Naniniwala siya na kung magtatanim siya ng maayos, balang araw ay aani siya ng magandang ani. Isang ani ng matagumpay na karera, isang matibay na karakter, at isang pag-ibig na binuo upang magtagal. Naglalaro siya ng pangmatagalang laro, matyaga at sadyang binubuo ang buhay na kanyang pinapangarap. Siyempre, hindi laging nasusunod ang perpektong plano sa buhay. Kahit na sa kanyang mahigpit na patakaran, nasangkot ang kanyang puso. Nakaranas siya ng relasyon bago ang kanyang sariling itinakdang deadline. Ito ay isang masakit na aral. Natuto siya tungkol sa heartbreak at sa nakakalitong espasyo ng friendzone. Nang matapos ang relasyon, nagulat siya kung gaano kabilis siyang nakapag-move on. Hindi ito dahil hindi siya nagmamalasakit. Malalim ang kanyang pagmamalasakit. Ngunit napagtanto niya na ang sakit ay isang senyales. Ito ay isang senyales na may mali. Ang relasyon ay binuo sa isang hindi matatag na pundasyon at ang pagbagsak nito, bagaman masakit, ay kinakailangan para sa kanyang paglago. Natuto siya na ang pag-move on ay hindi tungkol sa paglimot, kundi tungkol sa pagtanggap ng aral at pagpapatuloy sa iyong landas. Ang pagkabigo ng relasyong iyon ay nagturo sa kanya ng napakaraming bagay. Nakita niya mismo ang mapanirang kapangyarihan ng selos. Naramdaman niya ang hapdi ng kawalan ng katyakan nang tila may pumasok na ikatlong partido sa larawan. Ngunit ang pinakamalaking aral na natutunan niya ay tungkol sa friend zone. Napagtanto niya na kapag sinabi ng isang tao, magkaibigan lang tayo, ito ay maaring isang malaking babala kung naghahanap ka ng isang romantikong kapareha. Lumilikha ito ng isang limbo, isang espasyo ng maling pag-asa at emosyonal na kalituhan. Naintindihan niya na ang kalinawan ay kabaitan.
Mas mabuti ang isang malinaw na hindi kaysa sa isang nakakalitong baka. Ang karanasang ito ay nagpatibay sa kanyang desisyon na maghanap ng malinaw na intensyon sa kanyang mga relasyon sa hinaharap. Ang nakaraang relasyon na iyon ay isang masterclass sa kung ano ang ayaw niya. Ang patuloy na kawalan ng katyakan ay nakakapagod. Pakiramdam niya ay palagi siyang naglalakad sa mga itlog, sinusubukang intindihin ang magkahalong senyales. Ang masabihan na magkaibigan lang tayo habang may nararamdaman pang iba ay nakakapagod sa emosyon. Nagturo ito sa kanya ng kahalagahan ng emosyonal na katapatan. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya kailanman ilalagay ang sinuman sa ganoong posisyon at hindi na niya kailanman tatanggapin ang posisyong iyon para sa kanyang sarili. Natutunan niya na ang isang malusog na relasyon ay binuo sa tiwala at bukas na komunikasyon, hindi sa mga laro o kalabuan. Ang sakit ay isang makapangyarihang guro na humuhubog sa kanyang mga pamantayan para sa kung ano ang dapat maging hitsura ng isang tunay na pagsasama. Mula sa pagkabigo na iyon, lumabas siyang mas malakas at mas matalino. Hindi siya naging mapait o mapanukso tungkol sa pag-ibig. Sa halip, naging mas mapanuri siya. Natuto siyang bantayan ang kanyang puso, hindi sa pamamagitan ng pagsasaran nito, kundi sa pamamagitan ng pagiging matalino sa kung sino ang pinapapasok niya. Ang karanasan ay hindi sumira sa kanyang 10 taong plano, pinatibay pa nito. Ipinakita nito sa kanya kung bakit kailangan niyang maging isang buo at mature na tao bago pumasok sa isang seryosong pangako. Nagpapasalamat siya sa aral kahit na may mabigat itong kapalit. Ito ang apoy na humubog sa kanyang karakter na naghanda sa kanya ng mas mahusay para sa tunay na pag-ibig na matyaga pa rin niyang hinihintay at pinaghahandaan. Habang papalapit siya sa kanyang edad na 30 at unti-unting nagaganap ang kanyang plano sa buhay, isang kakaibang tanong ang nagsimulang bumuo sa kanyang isip. Siya ay isang lalaki na nakatuon sa paghahanap ng isang seryoso at panghabambuhay na kapareha. Naghahanda siyang maging isang tapat at mapagmahal na asawa. Ngunit isang bahagi ng kanyang sarili ang nagtaka. Ano kaya ang pakiramdam ng maging isang babaero o isang playboy? Nakalilito ang kaisipang ito para sa kanya. Pakiramdam niya ay isang pagtataksil ito sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Bakit ang isang lalaki na nagnanais ng malalim at makabuluhang koneksyon ay biglang mag-iisip ng pagnanais para sa mababaw at maraming relasyon? Nakipagbuno siya sa panloob na salungatan na ito, sinusubukang intindihin kung saan nanggagaling ang nakakagulat na kaisipang ito. Malalim niyang pinag-isipan ang tanong na ito. Napagtanto niya na hindi ito nanggaling sa isang tunay na pagnanais na sakta ng mga tao o maging hindi tapat. Sa halip, tila nanggaling ito sa isang lugar ng kuryosidad at nakaligtaang karanasan. Habang ang kanyang mga kaigan ay nagde-date at nag-e-explore sa kanilang mga early 20s, siya ay nag-aaral at nagtatrabaho. Nilaktawan niya ang yuktong iyon ng casual na pagde-date. Ngayon, sa bingit ng pag-aasawa, isang bahagi ng kanyang sarili ang nakaramdam na parang nawalan siya ng saya at habulan. Ang ideya ng pagiging isang playboy ay hindi tungkol sa pagnanais na maging isang masamang tao, kundi higit pa sa isang bulong ng paano kung. Ito ang tinig ng isang mas batang sarili na isinakripisyo ang bahaging iyon ng kanyang kabataan para sa isang mas malaking layunin. Ang panloob na dialogo na ito ay nakakainis. Pinagdudahan nito ang kanyang sariling determinasyon. Handa ba talaga siya para sa isang seryosong relasyon kung naroroon pa rin ang mga kaisipang ito? Nakaramdam siya ng salungatan sa pagitan ng lalaking gusto niyang maging at ng panandalian, mapanuksong pagnanais na ito. Naintindihan niya na ito ay isang tukso, isang panggulo mula sa kanyang pangunahing layunin. Ito ay ang pang-akit ng madali at kapanapanabik kumpara sa hamon ng malalim at makabuluhan. Kailangan niyang harapin ang bahaging ito ng kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng pagsupil nito, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa dito. Kinilala niya ang pakiramdam ng pagkaroon ng nakaligtaan, ngunit ipinaala rin niya sa kanyang sarili ang mas malaking gantimpala na kanyang pinupuntirya. Pinili niyang tingnan ang panloob na salungatan na ito hindi bilang isang kahinaan, kundi bilang isang huling pagsubok sa kanyang karakter. Ito ay isang pagkakataon upang sadyang at sinasadya na piliin muli ang kanyang landas. Maari niyang piliin ang panandaliang kilig ng pagiging isang babaero na sa huli ay mag-iiwan sa kanya ng kawalan. O
Maari niyang piliin ang mas mahirap ngunit walang hanggang mas kapaki-pakinabang na landas ng pagbuo ng isang pangmatagalang pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagkilala sa tukso at pag-unawa sa mga ugat nito, nagawa niyang alisin ang kapangyarihan nito. Pinatibay niya ang kanyang pangako sa kanyang tunay na layunin, pinipili ang layunin kaysa sa isang panandaliang kapritso. Pinipili niyang maging ang lalaki na karapat-dapat sa kanyang magiging asawa at pamilya. Sa harap ng mga magkasalungat na damdaming ito, hindi natinag ang binata mula sa kanyang landas. Natuto siyang pamahalaan ang kanyang mga damdamin ng pagkalito at pagkabigo sa pamamagitan ng pagkapit sa kanyang layunin. Araw-araw niyang ipinapaalala sa kanyang sarili ang kanyang bakit. Bakit siya naglaan ng isang dekada sa paghahanda? Bakit niya tiniis ang kalungkutan at ang sakripisyo? Ang sagot ay laging pareho upang bumuo ng isang buhay na may kahulugan at isang pamilya na itinatag sa isang pag-ibig na matibay, matatag at totoo. Ang makapangyarihang pananaw na ito ang nagsilbing kanyang kumpas na gumagabay sa kanya sa gitna ng ulang panandaliang emosyon at nakakagulong tanong. Naintindihan niya na ang damdamin ay panandalian, ngunit ang layunin ay pangmatagalan. Tinanggap niya ang personal na paglago bilang isang patuloy na paglalakbay. Ang pagtatapos ng kanyang 10 taong paghahanda ay hindi isang katapusan, kundi isang bagong simula. Alam niya na kahit makita niya ang kanyang kapareha, ang gawain ng pagiging isang mas mabuting tao ay hindi kailanman matatapos. Ang kaisipang ito ang tumulong sa kanya na manatiling mapagpakumbaba at nakatuon. Nakita niya ang bawat hamon kasama na ang kanyang panloob na salungatan bilang isang pagkataon upang lumago sa karunungan at karakter. Pinili niyang tingnan ang kanyang paglalakbay ng may positibong pananaw. Ipinagdiriwang kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Nakabuo siya ng karera, nilinang ang kanyang karakter at natuto ng mahalagang aral mula sa kanyang nakaraan. Hindi siya perpekto, ngunit handa siya. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing isang makapangyarihang mensahe. Ito ay isang patunay sa kapangyarihan ng pagkakaroon ng malinaw na plano at ang disiplina upang manatili dito kahit na nalilito ang puso. Ipinapakita nito na posible na maging sadyang gumawa ng desisyon sa iyong buhay at sa iyong mga relasyon. Hindi mo kailangang hayaan na mangyari lang ang mga bagay sa iyo. Maari kang maging arkitekto ng iyong sariling kapalaran. Ang kanyang paglalakbay ay nagtuturo sa atin na ang paghahanda ay isang gawa ng pag-ibig. Pag-ibig para sa iyong sarili at pag-ibig para sa iyong magiging kapareha. Sa pamamagitan ng pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, ibinibigay mo ang pinakamahusay na regalo na maari mong ibigay sa taong makakasama mo balang araw sa iyong buhay. Habang nakatayo siya sa hangganan ng kanyang edad na 30, puno siya hindi ng pagkabalisa, kundi ng mapag-asang pag-asa. Nalampasan niya ang mga bagyo ng pagkabigo at panloob na salungatan. Hinarap niya ang kanyang sariling nakalilitong pagnanais at pinili ang kanyang landas ng may kalinawan at pananalig. Handa na siya. Hindi lang siya naghahanap ng kapareha upang kumpletuhin siya, dahil nagtrabaho na siya upang maging buo. Ngayon, naghahanap siya ng kapareha upang ibahagi ang kanyang pagiging buo, upang bumuo ng isang bago at magandang kinabukasan ng magkasama. Ang kanyang paglalakbay ay isang magandang paalala na sa pananampalataya, pasensya at isang malinaw na layunin, maaari mong lampasan ang anumang balakid at buuin ang buhay ng iyong mga pangarap.